Mga mahal naming mag-aaral, maligayang pakikinig sa ating huling aralin sa ating espesyal na serye ng pamilya at pag-aasawa. Marami tayong natutunan at walang duda na nais ninyong balikan at ripasuhin ang mga material na ating natalakay, lalo na ang mga talata sa kasulatan kung saan itinuturo ng Diyos sa atin ang kanyang plano at layunin para sa ating mga buhay. Sa araling ito, sasagutin ng ating guro ang ilang mga katanungan at ganoon din titingnan natin ang mga sagabal sa pagkakaisa na hinangad ng Diyos para sa pamilya ng mga mananampalataya. Ngayon, samahan natin ang ating guro para sa aralin sa araw na ito sa programa na may bilang NTS 215 at pinamagatang Ang Buod ng 7 Bigkis ng Pag-aasawa. Mula sa Mini Bible College sa atin ng pakinggan ang ating guro na si Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog na iatid sa atin ni Pastor John Halley. Mga mahal naming tagapakinig, nagagalak po kami na muli nyo kaming sinamahan para po sa huling sesyon ng ating pag-aaral sa serye na tungkol po sa pagpapamilya at pag-aasawa. Nais kong magsimula sa pamamagitan po ng pagtugon sa ilang mga katanungan na nakarating po sa atin. Ang unang tanong ay mula po sa isang biyudo na kamamatay lamang ng kanyang asawa. Ang kanyang tanong ay ganito: dapat ko pa bang isaalang-alang ang muling pag-aasawa? Dapat pa ba akong magkaroon ng isang listahan ng mga katangiang nais kong makita para sa mapapangasawa ko? Una po sa lahat, lubusan akong naniniwala na malibang ang isang tao ay tinawag o pinagkalooban ng kaloob na huwag mag-asawa, ay dapat siyang mag-asawa. Sinasabi po ng banal na kasulatan sa pasimula na hindi mabuti para sa lalaki ang mag-isa. At naniniwala po ako na ito ay para din sa mga byudo at mga byuda at sa mga hiwalay na sa kanilang mga asawa. Hindi po ako naniniwala na nais ng Diyos na ang mga tao ay mapag-isa. Malibang ang taong ito ay tinawag niyang huwag nang mag-asawa. At kapag tinawag sila ng Diyos na huwag mag-asawa, pinagkakaluban niya sila ng kagalakan sa buhay kahit wala silang mga asawa. May mga taong nakakaramdam ng kagalakan sa buhay kahit pa ang tanging mayroon sa kanila ay ang Panginoong Jesucristo at sila po ang mga dakilang saksi para sa ating lahat. Pinaniniwalaan ko po ito. Maliban sa kadahilanang ito, naniniwala din po ako na ayaw ng Diyos na tayo ay mag-isa. Naniniwala din ako na bagamat hindi lahat ng mga pastor ay pinaniniwalaan ito na kung ang pag-aasawa ay ginawa sa langit, kung gayon dapat itong isaayos ng mga pastor. Marami na akong pinaglapit na mga tao. Hindi ako naniniwala na kapag namatayan ng asawa ang isang tao, kahit pa ito ay masakit, mas masakit pa sa mawala ng anak, hindi ako naniniwala na dapat silang manatiling mag-isa sa nalalabing panahon ng kanilang buhay. Nang ako po ay isang mag-aaral pa lamang sa mataas na paaralan, namatayan ng asawa ang direktor ng palakasan ng aming paaralan. Ang taong ito ay nagtuturo din ng asignaturang algebra. Pagkatapos mamatay ang kanyang asawa, nagsuot siya ng itim na bigkis sa braso sa loob ng 2 taon, at pagkatapos sa nalalabing mga taon ng kanyang buhay, tanging itim na kurbata lamang ang ginagamit niya. Marahil napakaganda ng pagsasama nilang mag-asawa, kaya ganoon ang reaksyon niya sa pananaw ng kanyang asawa. Siyempre sa ibang banda, ito po ay kahanga-hanga at natitiyak kong mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Ngunit hindi ako naniniwala na mayroong sinasabi ang banal na kasulatan na kailangan mong ipakita ang iyong pagmamahal para sa iyong pumanaw na asawa sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na ganito sa loob ng 2 o 5 taon. Namatay ang aking ina nang ako ay nasa unang taon pa lamang sa mataas na paaralan.
Lubhang nagdalamhati ang aking ama at nanatili siyang walang asawa sa loob ng 5 taon. At saga ng akin sa palagay ko mali iyon. Dahil may mga anak siyang dapat magkaroon ng ina na mag-aalaga sa kanila. Ito po ay aking personal na opinyon lamang. Kaya naman ang sagot ko sa tanong ay siguradong oo. Sa aking sariling palagay, naniniwala akong ayaw ng Diyos na maging mag-isa ka. At nararapat ding taimtim mong ipanalangin ang taong dadalhin ng Diyos sa buhay mo. Magpatuloy po tayo. Para po sa ating susunod na tanong, mayroong isang tao na pinakasalan ang isang tao na nagsasabing siya ay mananampalataya at hindi po nagtagal pagkatapos ng kasal na pag-alaman niyang hindi pala siya totoong mananampalataya. Ngayon, nagnanais na silang maghiwalay. Mayroon siyang 2 katanungan. Heto po ang kanyang 2 tanong. Una sa lahat, posible ba na nakaligtaan ko ang kalooban ng Diyos sa aking unang pag-aasawa? Pangalawa, malaya ba akong muling mag-asawa kapag hiniwalayan ako ng aking kasalukuyang asawang hindi mananampalataya? Mga giliw kong taga-subaybay, sa palagay ko po, kapag nangyari ang ganito, magandang isaalang-alang po natin ang sinasabi sa unang Korinto, Kabanatang 7, kung saan inilarawan po ni Apostol Pablo ang pag-aasawa sa pagitan ng isang mananampalataya at isang hindi mananampalataya. Hindi dahil sinabi ng isang tao na siya ay mananampalataya, siya nga ay isa ng mananampalataya. Kung iba naman ang sinasabi ng kanyang pamumuhay, sa palagay ko wala kang pananagutan na tratuhin siya na para bang siya ay isang mananampalataya kahit pa ito ang sinasabi niya. Alalahanin mo ang panuntunan tungkol po rito. Ang pagpapasya ay nasa kamay ng hindi mananampalataya. Kung nais niyang hiwalayan ang asawang mananampalataya o kung gusto niyang umalis, sinasabi ng banal na kasulatan, palayain mo siya. At sinabi rin ng banal na kasulatan na ang mananampalataya ay hindi nananatili sa ganoong mga kaso. Ngayon, ang talatang ito ay kailangang bigyan ng pakahulugan o kaya ay interpretasyon. Para po sa akin, ang pagiging malaya ay nangangahulugang malayang mag-asawang muli. Hindi ko po nakikita ang unang pag-aasawa na isang pag-aasawa sa paningin ng Diyos. Tungkol naman sa hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa palagay ko po napakaposibleng makaligtaan o hindi masunod ang kalooban ng Diyos. Sa palagay ko, mas madalas nating makaligtaan ang kalooban ng Diyos kaysa masunod ito. At ginugugol natin ang maraming panahon ng ating buhay sa kanyang pinayagang kalooban. At maliit lamang ng ating panahon ang para sa kanyang direkta o tuwirang kalooban. Kaya naman, nang manalangin po si Apostol Pablo para sa mga mananampalataya, ang nasa unahan ng kanyang listahan ay ang kanyang panalangin na sana sila ay mapuspos ng kaalaman sa kalooban ng Diyos. Hindi po madaling malaman ang kalooban ng Diyos at maaari mo itong makaligtaan o hindi masunod. Kaya naman dapat kang maging mapanalanginin tungkol po sa isang desisyon na mag-asawa o ano pa mang uri ng pakikipagrelasyon. Gaya po ng sinabi natin, ang pagkakaroon ng mga anak ay dapat ding ipanalangin at dapat nating hingin sa Diyos na pangunahan tayo sa mga bagay na ito. Mga giliw kong kaibigan, mayroon pa tayong 2 katanungan na halos magkatulad. Itinanong po ng isang lalaki ang ganitong katanungan. Ang aking asawa ay hindi interesado sa pakikipagtalik. Ano ang pwede kong gawin upang magkaroon siya ng interest? Sinabi rin po ng isang babae ang ganito. Ang aking asawa ay hindi interesado sa pakikipagtalik sa akin. Para po sa lalaki, heto ang aking payo. Siguraduhin mong mayroon kang mabuting kaalaman tungkol sa pakikipagtalik. Maaari mong isaalang-alang ang pagbisita sa isang dalubhasa sa pakikipagtalik upang matiyak mo na mayroon kang magandang kaalaman pagdating po sa pisikal na relasyon ninyong mag-asawa. Nais ko ring itanong ito.
Nakakaranas ba ng kasiyahan ang iyong asawa o umaabot ba siya sa sukdulan kapag kayo ay nagsisiping? Kung hindi, nais kong itanong din ito sa iyo. Kung ikaw mismo ay hindi nakakaranas ng kasiyahan sa inyong pagdiniig, ano kaya ang magiging epekto nito sa iyong buhay sexual? Magiging interesado ka ba sa pakikipagtalik kung hindi mo nararanasang maabot ang sukdulan? Kaya sa problemang ito, gawin mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Sinabi natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na kung ang isang tao ay wala sa kalagayang espiritual na nararapat para sa kanya, kung ang isang tao ay may sakit o ang isang tao ay mayroong problema sa kanyang emosyon, sila ay hindi makakapamuhay ng ayon sa nararapat. Maaasahan mong gagamitin ng Diyos ang taong walang karamdaman, at kung ikaw ang taong walang karamdaman at ang asawa mo ay mayroong karamdaman, kung mayroon kang tamang saloobin at ang asawa mo ay wala, asahan mong ikaw ay gagamitin ng Diyos. Kaya naman kung kikilos ang Diyos sa pamamagitan mo, tiyakin mong alam mo ang mga bagay na dapat mong malaman kahit pa nangangahulugan ito ng paghingi mo ng payo at pagkatapos isaalang-alang mo ang isyo. Makapangyarihan at napaka-epektibo po ng ginintuang utos na ang sabi, kaya anumang bagay na ibig ninyong gawin sa inyo ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. Sapagkat ito ang kautusan at ang sinasabi. Yun po ay naitala sa Mateo, Kabanatang 7, talatang 12. Ang hamon po ng ginintuang kautusang ito ay ang ilagay mo ang iyong sarili sa lugar ng ibang tao. Ngayon, kung ikaw ang nasa kanilang lugar, kung ikaw ang asawang hindi interesado sa pisikal na pakikipagniig o pakikipagtalik, ano ang gusto mong gawin ng asawa mo? Kapag mayroon ka ng kasagutan, gawin mo ito. At umaasa ako na ang naibahagi ko ay magbibigay sa iyo ng maliit na tulong sa pagharap mo sa iyong sitwasyon sa buhay. Ngayon sa ating huling pag-aaral, nais kong talakayin ang mga sagabal sa pagiging isa o pagkakaisa ng mag-asawa. Sa buong presentasyong ito, tayo po ay naging napaka-positibo. Sinubukan nating magpakita ng isang paghahalintulad, sinubukan nating magpakita ng isang modelo. Sinabi po natin, batay sa pangunawa ng maraming mga eskolar o dalubhasa sa banal na kasulatan, ito ang ninanais ng Diyos. Ito ang plano ng Diyos para sa pag-aasawa. Sinabi po natin, ayon sa salita ng Diyos, na ang pag-aasawa ay dapat na pagiging isa sa pagitan po ng isang lalaki at isang babae. Sila ay itinadhana para sa bagay na ito. Ngayon, habang ang isang lalaki at ang isang babae ay nagsasama sa pagiging isang ito, bilang isang lalaki at isang babae, kailangan nilang magkaroon ng isang pisikal na pagsasama. Tinatawag natin itong ang kasiyasiyang ekspresyon ng pagiging isa. Hindi ito pagiging isa, ito ang kasiyasiyang ekspresyon ng pagiging isa. Ngunit ang pag-aasawa ay may maraming dimensyon. At upang maging matagumpay ang pagsasama ng mag-asawa, kailangang ito ay buong-buong pagiging isa ng mag-asawa. Ngayon, sa bahaging ito ng ating aralin, magpatuloy po tayo sa ating pagbabalik-tanaw sa ating mga napag-aralan. Mga kaibigan, kung iisipin po ninyo ang tungkol sa mga bigkis na atin ang napag-usapan, tinatawag nating komunikasyon ng unang bigkis. Ang pangalawa ay pagkakabagay. Ang nasa gitna ay ang pag-ibig. Ang sumunod ay ang pangunawa. At ang panghuli ay ang kasiyasiyang ekspresyon ng pagiging isa o ang pakikipagtalik o ang tinatawag nating pisikal na pakikipag-isa. Ang espiritual na bigkis ang bumubuklod sa lahat po ng bigkis na ito. Ito ang mga dimensyon ng pagiging isa na ating napag-usapan at sinabi po natin, heto ang isang halimbawa, heto ang isang modelo. Sa bawat linggo,
Pinag-usapan po natin ang mga bigtis na ito ng paisa-isa. Ngayon sa bahaging ito ng ating pag-aaral, medyo magiging negatibo tayo ng konti. Kung minsan, kailangan mo ring maging negatibo. Kapag ikaw ay mayroong tumor sa iyong tiyan na maaari mong ikamatay, kailangan itong hanapin at tanggalin bago ka nito patayin. Habang ginagawa ng mga doktor o manggagamot ang lahat ng mga pagsusuri sa iyo, maaari mong sabihin ng ganito, alam ninyo, napaka-negatibo ninyo. Lahat ng iniisip ninyo ay tungkol lamang sa mga problemang maaaring nasa akin. Ngunit, syempre mga kaibigan, iyon ang dahilan kung bakit sila naandoon. Mayroon kasing problema sa katawan mo. Sinusubukang malaman ng mga doktor kung ano ito. Kapag sinabi sa iyo ng dentista ang tungkol sa isang ngipin mong sira at wala siyang sinasabi tungkol sa 31 ngipin na hindi sira, sa palagay ko, hindi mo siya ituturing na isang taong negatibo dahil nais lamang niyang magsalita tungkol sa isang ngiping sira na nagbibigay ng problema sa iyo. Mga gili kong kaibigan, mayroong panahon upang maging negatibo at ngayon ang panahong iyon sa atin pong pag-aaral. Ngayon, nais kong talakayin ang paksang ito, ang mga sagabal sa pagiging isa sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa ating modelo sa negatibo pong paraan. Ang bawat positibong dimensyon ng pagiging isa sa pagitan po ng isang lalaki at isang babae ay maaari ding baliktarin at tawaging mga sagabal sa pagiging isa. Bilang halimbawa, kung kayo po ay mayroong komunikasyon, sinabi natin na mayroong kayong kasangkapan upang ayusin ang inyong pagsasama at panatilihin ang inyong pagiging isa. Kung hindi ka makikipag-usap, darami ang ilang bakterya sa dilim at lalaki ng lalaki ang guwang sa pagitan po ninyo. Gaya ng nasabi ko na noon, ang paborito kong mananampalatayang psikologo ay nagngangalang Dr. Henry Brandt. Mayroon siyang magandang ilustrasyon na napakinggan ko na ng maraming beses kapag nagsasalita siya tungkol po sa aklat ng 2 Korinto, Kabanata 4. Sa mismong simula ng kabanata kung saan pinapayuhan tayo ni Pablo na itakwil natin ang mga tagumbagay ng kawalan ng katapatan, ibinibigay po ni Dr. Henry Brandt ang ilustrasyong ito. Sinasabing, ikinasal ang isang lalaki at isang babae at mayroon na silang sariling bahay at pagkatapos ng pulot-gata, isang gabi umuwi ang lalaki sa kanilang bahay at niyakap niya ang kanyang asawa. May nakita siyang sapot ng gagamba sa sulok ng kanilang sala, ngunit wala siyang sinabi. Niyakap niya ang kanyang asawa at sinabihan niya ito ng mga malalambing na mga salita. Pagkatapos kumain sila ng hapunan at habang ang babae ay naghuhugas ng pinagkainan, pinuna siya ng lalaki tungkol sa paraan ng kanyang paghuhugas ng plato. Nakaramdam ng pagkainis ang babae, ngunit wala siyang anumang sinabi. Sinabi na lamang niya sa kanyang sarili, maswerte ako dahil nakapag-asawa ako ng isang mabait na lalaki. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari sa buhay ng mag-asawa. Papalaki ito ng papalaki. Isang gabi, pareho na silang hindi makapagpigil at nagkaroon sila ng matinding pag-aaway. Sinabi po ni Dr. Henry Brandt, nagsimula ito dahil hindi sila naging tapat sa isa't isa. Hindi sila nagkaroon ng tapat na komunikasyon at dumami ng dumami ang kanilang sama ng loob gaya po ng mga bakterya sa dilim. Kaya kung wala kayong magandang komunikasyon, ang kawalan nito o pangit na komunikasyon ay isang sagabal sa pagiging isa. Mga kaibigan, masasabi rin po natin ang ganito para sa pagkakabagay. Sinabi natin na ang pagkakabagay ay higit pa sa pagkakaroon ng chemistry sa pisikal na relasyon. May ilang mga bagay na gusto ninyong gawing dalawa, ngunit pagsapit sa inyong buhay na magkasama, ang pagkakabagay ay may kinalaman po sa mga pagpapahalaga. Ang isang magandang ilustrasyon para dito ay ang tungkol po sa pera.
Habang pinag-aaralan ko ang paksang ito, nabasa ko po ang sinasabi ng dalawang scholar. Sinabi po nilang ganito: higit sa 50% ng paghihiwalay sa Amerika ay dahil sa pera. Nakakagulat ito. Sinabi pa ng isa sa mga scholar na ito, mas maraming pera ang mga taga-Amerika kaysa sa kanino mang mga tao sa mundo, ngunit mas pinag-aawayan nila ang pera kaysa kanino mang mga tao sa mundo. Hindi ba ito nakakagulat? Sinasabi nila na nakakatulong para sa mag-asawa ang gawin nila ang mga bagay na magkasama. Ngunit ang ginagawang magkasama ng karamihan sa araw-araw ay ito: magkasama silang gumagawa ng proyektong tinatawag na mabuhay. Ninanais lamang nilang mabuhay, at habang sila ay nagtutulungan upang mabuhay, hindi nila pinag-aawayan ang tungkol sa pera. Hindi nila itinatanong sa isa't isa, ano ang gagawin natin sa lahat ng ating pera? Ano ang gagawin natin sa lahat ng ating libreng oras? Wala silang oras para maglibang at wala silang sobrang pera, kaya naman hindi nila ito pinag-aawayan. Ngunit kung hindi tayo maingat, pag-aawayan po natin ang pera. Kapag pinag-awayan ninyo ang tungkol sa pera, ano ang ibig sabihin po nito? Ibig sabihin nito, mayroon kayong hindi pagkakabagay sa inyong mga pagpapahalaga. Masasabi ko mula sa aking personal na karanasan na ang problema sa pera ay maaaring maging pinakamalaking problema sa inyong pagsasama. Sa palagay ko, makakapagsulat ako ng isang aklat tungkol po sa mga pagkakamali ng mga pastor. Naging bahagi ako sa pagsisimula ng 2 simbahan, lalo na sa pagpapasimula ng una, at nagkaroon kaming mag-asawa ng problema sa pera. Natutunan namin sa mahirap na paraan na ang mga taong walang gaanong pera upang mabuhay ay hindi dapat mabaon sa utang. Subalit ganito po ang mga tao. Madalas ay sila ang mga nakabaon sa utang kaysa kanino man. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan. Sa palagay ko, kaya kong magsulat ng aklat tungkol sa psikolohiya ng pangungutang. Kung mayroon kang gabundok na utang at sa tuwing tatanggapin mo ang iyong sahod, kakapat nito ang napupunta sa utang at mayroon ka lamang isang kakapat na bahagi para mabuhay. Kung patuloy sa paglaki ang bundok na ito ng pagkakautang, patuloy din naman sa pagliit ang natitira para sa inyo. Ngayon ako at ng aking asawa ay matagal nang walang pagkakautang, at sasabihin ko po sa inyo na kailangan lamang ninyong pagpasyahan na hindi kayo dapat mabuhay sa mga bagay na wala naman sa inyo. Hindi mo dapat gastusin ang perang hindi mo hawak o wala sa iyo. Tila ito po ang panuntunan na iminumungkahi ng lahat ng mga tagapayo tungkol sa pera, at ito rin ang panuntunan na makikita sa banal na kasulatan. Kadalasan, napapasama ang kalagayan natin dahil namumuhay tayo ng mas mataas ng konti kaysa kaya ng kinikita po natin. Kapag nakita ninyo ang inyong sarili na nag-aaway tungkol sa pera, una po sa lahat, isipin ninyo na ito ay sintomas ng hindi pagkakabagay sa inyong pagpapahalaga sa mga bagay-bagay. Ngunit kailangan din ninyong humingi ng mabubuting mga payo tungkol po sa pamamahala o paghawak ng inyong pera. Pag-aralan mong sundin ang salita ng Diyos at planuhin mo ang paggamit mo sa iyong salapi. Magpatuloy po tayo. Ang sumunod po na bigki sa pagiging isa ay ang tinatawag nating pag-ibig. At masasabi natin na ito ay maaaring mabaliktad at maging negatibo. Kung wala kayong pagkakabagay ng iyong asawa, ang hindi pagkakabagay ay isang sagabal sa inyong pagsasama. Kung wala kayong pag-ibig sa isa't isa, ito po ay totoong malaking sagabal sa inyong pagsasama. Sisirain po nito ang inyong pagsasama, at ito ang dahilan kung bakit sa huling bahagi ng ating unang sesyon, binanggit ko po ang isang espesyal na tulong na tinatawag kong ang 4 na sekretong espiritual. Hayaan po ninyong banggitin kong muli ang mga ito. Mga mahal naming tagapakinig, ang 4 na sekretong espiritual na ito: hindi ako, kundi ang Diyos. At ako ay nasa Kanya at Siya ay nasa akin.
Ngayon, maaari mo itong magamit sa pag-ibig. Hindi ako ang pag-ibig na ito na sinasabi ko. Ang pag-ibig na nailarawan sa unang Korinto Kabanata 13, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang pag-ibig na ito. Si Kristo ang pag-ibig na ito. Ang banal na Espiritu ang pag-ibig na ito. At kung ako ay nasa Diyos at ang Diyos ay nasa akin, magkakaroon ako ng potensyal upang magbahal ng kagaya ng pag-ibig na ito. Ito po ang bagay na kailangan mong matanto kapag maramdaman mong wala sa iyo ang pag-ibig na ito na siyang lakas o kapangyarihan ng pagiging isa ng mag-asawa. Ang kawalan po ng pag-ibig o ang pagiging makasarili ay laging nakakasira ng pagsasama ng mag-asawa. Kung nalaman mo kung ano ang pag-ibig na ito, tiyak na hindi mo ito susundin. Ito ay salungat sa kalikasan ng tao. Ngunit gusto ito ng Diyos at magagawa ito ng Diyos. At pagkatapos kapag inibig mo ng ganitong uri ng pag-ibig ang iyong asawa, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, maaari kang magbalik tanaw at sabihin mong, hindi ko ito ginawa, ngunit ginawa ito ng Diyos dahil ako ay nasa Kanya at Siya ay nasa akin. Ituturo tayo ng kawalan ng pag-ibig kay Kristo na may kakayahang paibigin tayo ng ganitong uri po ng pag-ibig. Napakaganda po mga kaibigan. Ang sumunod naman po na big case ay ang pangunawa. At kagaya po ng naituro ko na, kung hindi ninyo nauunawaan ang isa't isa, totoong mayroong sagabal sa inyong pagsasama. Madalas ninyong maririnig ang mga salitang ito sa mga pagpapayo sa mga mag-asawa. Sinasabing, hindi niya ako nauunawaan. At kung minsan ito po ay totoo. Mga mahal naming tagapakinig, kung hindi ninyo nauunawaan ang isa't isa, mayroong sagabal sa inyong pagsasama. Napakahalagang maging interesado kayo sa buhay ng isa't isa, gaya po ng iminumungkahi namin sa inyo sa pagtalakay natin sa 8 mga katanungan, ang inyong espiritual na kumpas. Nasaan ka? Saan ka nanggaling? Saan ka pupunta? Kumain ka mula sa ipinagbabawal na puno. Sino ka? Ano ka? Ano ang gusto mo? Napakahalagang maging pamilyar kayo sa buhay po ng isa't isa at hingin ninyo sa Diyos ang banal na Espiritu upang bigyan kayo ng karunungan upang maunawaan ninyo ang isa't isa. Mga kaibigan, napakahalaga po nito. Ang pangunawa ang siyang magpapalago ng pagiging isa. Ngunit ang kawalan ng pangunawa ay isang malaking sagabal sa inyong pagsasama. At syempre nabanggit po namin, at ito ay totoo, na kapag ang pisikal na relasyon ay ayon po sa nararapat, ito ay bubuo ng 10% ng relasyon. Ito po ay bihikulo lamang ng komunikasyon. Tinatawag ko itong ang kasiyasiyang ekspresyon ng pagiging isa. 20 taon na ang nakakalipas, itinuro po ng aking may bahay sa grupo ng mga kababaihan ang pisikal na pakikipag-isa at tinawag niya itong kasiyasiyang karanasan sa katawan at lahat ng mga nakikinig sa kanya ay naunawaan po ito. Narinig ko rin ito sa maraming mga kababaihan. Ngunit kung ang pisikal na pakikipag-isa ay hindi ayon po sa inaasahan o nararapat, ito ay magiging 70% problema. Maraming pagsasama ng mga mag-asawa ang nawawasak dahil sa aspetong ito dahil ang isa sa magkapareha ay hindi po nakakaranas ng kasiyahan at hindi po magtatagal mayroon siyang makikilala na makakapagpaligaya sa kanya at magkakahiwalay na ang mag-asawa. Kaya naman kapag ang pisikal na relasyon ay hindi ayon sa inaasahan, ito po ay magiging isang malaking sagabal sa pagiging isa na mag-asawa. Tungkol naman po sa big kiss na pag-ibig. Sinabi po natin na kapag wala sa iyo ang pag-ibig ni Kristo, ang kakayahan, ang potensyal, hindi ka magkakaroon ng uri ng pag-ibig na binabanggit ng kasulatan nang ilarawan ito na siyang lakas na magpapagalaw sa relasyon. Totoo rin po ito sa iba pang mga big case. Kung wala sa iyo si Kristo, ang nabubuhay na Kristo na nagpapalakas sa iyo upang bigyan ka ng kakayahang gawin kung ano ang inilalarawan sa relasyong ito, walang paraan upang magtagumpay ang relasyong ito. Ito po ang dahilan kaya namin binibigyang diin ang mga talata sa banal na kasulatan na nagsasabing, malibang ibinigay ito sa isang tao, hindi ito mapapasa kanya.
Maaari kayong magkaroon ng kasunduan upang magsama, maaari kayong magkaroon ng relasyon, ngunit ayon sa Mateo Kabanata 19 mula mismo sa bibig ni Jesus, malibang ipagkalob ito sa iyo, na nangangahulugang ang banal na Espiritu, ang nabubuhay na Kristo, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi mo mararanasan kung ano ang nasa isip ng Diyos nang planuhin niya ang pag-aasawa. Ito po ay maaari ding gamitin sa pagiging magulang. Gaya po ng nakita natin. At nakita natin na ang relasyon ng mag-asawa ay laging tungkol sa dalawang tao na bumubuo sa pagsasama. Sinasabi ng bagong tipan na hindi ka magiging mabuting tao kung walang espiritual na dimensyon sa iyong buhay. At kagaya rin po ng ating nakita sa ating ilustrasyon, ang mga bigkis na ito ay nasa ulo ng bawat isa. Dapat tayong magkaroon ng individual na pagiging espiritual sa ating buhay kung saan natin makukuha ang lakas upang gamitin ang lahat ng mga bigkis na ito sa atin pong pag-aasawa. Ngayon mga kaibigan, sa bahaging ito nais kong ibahagi po sa inyo ang iba pang paraan ng pagtalakay sa isyu ng pagiging espiritual. Ang paraang ito ay pinagsama-sama po ni Dr. Bill Bright na siyang nagtatag ng Campus Crusade for Christ. Siya po ay isang taong may takot sa Diyos at mayroon siyang mithiing akayin ang buong mundo para kay Kristo. Nais din niyang makitang ang bawat mananampalataya ay nakakaranas ng pansariling kabanalan sa kanila pong buhay. Daang libo at milyon-milyong mga tao ang literal na lumalapit kay Kristo sa pamamagitan po ng isang maliit na pulyeto na kaniyang isinulat at tinawag na ang 4 na tuntuning espiritual. Nais kong subukang ipahayag ang sa palagay niya ay kailangang malaman at gawin ng isang tao upang magkaroon siya ng espiritual na dimensyon sa kanya pong buhay, ang maipanganak na muli, ang maging tagasunod ni Kristo. Ang sinasabi po ng unang tuntuning espiritual, iniibig ka ng Diyos at siya ay mayroong magandang plano para sa iyong buhay. Yamang ito po ay pag-aaral tungkol sa pag-aasawa. Maaari nating sabihin ang unang tuntuning ito sa ganito pong salita. Iniibig ka ng Diyos at siya ay mayroong magandang plano para sa pagsasama ninyong mag-asawa. Sinasabi ng unang tuntuning espiritual na ang Diyos ay mayroong magandang plano at lahat ng plano ng Diyos ay maganda. Sinasabi naman po ng pangalawang tuntuning espiritual, mayroong paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at ng tao, at ang paghihiwalay na ito ay dulot ng kasalanan. Inihiwalay ng kasalanan ang tao mula sa Diyos. Nang sinabi ng tao na ayaw niya sa plano ng Diyos, tinatawag ito ng Diyos na kasalanan, at nagdulot ito ng isang paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa maliit na pulyetong ito ni Dr. Bill Bright, ay mayroong isang ilustrasyon. Ipinapakita ng ilustrasyon na sa pagitan ng makasalanang tao at ng banal na Diyos, mayroong isang madilim na guwang o kaya ay bangin. Papaano magiging matuwid ang isang taong makasalanan sa paningin ng Diyos? Papaano siya magkakaroon ng relasyon sa banal na Diyos? Ito po ang tanong na sinasagot ng banal na kasulatan, at ang banal na kasulatan ay tungkol po sa tanong na ito. Mga kaibigan, maraming mga tao na nag-iisip na ang malalim na guwang o bangin ay maaring tawirin sa pamamagitan ng mga mabuting gawa. Kung gagawa na mabuti ang isang tao, kung makakagawa siya ng sapat na kabutihan, matatawid niya ang malalim na guwang. Maraming mga tao ang naniniwala nito, at ito ang itinuturo ng karamihan sa mga relihiyon. Kung tatanungin mo isang tao ng katanungan ganito, kung ikaw ay aatakihin sa puso sa oras na ito, at hindi ka na magkakamalay pa, mayroon ka bang kasiguraduhan na pupunta ka sa langit? Karamihan po ng mga tao ay hindi sigurado. At kapag sila ay siguradong pupunta sa langit, tanungin mo sila ng ganito, ano ang batayan ng iyong kasiguraduhan? Sasabihin po nila, binabayaran ko ang aking mga utang. Wala akong sinaktang tao o pinatay. Gumawa ako ng maraming mabubuting mga gawa. At pagkatapos po, isunod mong itanong ang ganito, papaano mo malalaman kung sapat na ang nagawa mong mabubuting gawa? Kung kagaya ito ng pag-iipon ng mga puntos, gaano karaming puntos ang kailangan mo upang makapunta ka sa langit? Mga kaibigan,
mayroong itinanong po si Apostol Pablo. Sinabi po niya, kung matatawid ng tao ang malalim na guwang sa pagitan ng tao at ng Diyos, sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa, bakit pa kailangang mamatay ni Jesus sa krus? Si Jesus ay naparito at tungkol dito ang Pasko. Namatay siya sa krus para sa ating mga kasalanan. At tungkol dito ang mahal na araw. At nabuhay siya mula sa mga patay. At tungkol dito ang Pentecostes. At kaya siya nabubuhay magpahanggang sa ngayon. Nang si Jesus ay nandito pa sa lupa, sa hardin po ng Getsemani, ang pawis niya ay tila patak ng dugo. At nananalangin siya sa Ama ng ganito. Ang sabi niya ay, Ama, kung maaari sana'y huwag akong mapako sa krus. At tumingin po ang Diyos kay Jesus na labis niyang iniibig at sinabi niya, hindi maaari. Kailangan mong mapako sa krus. At si Jesus po ay naipako nga sa krus. Ngayon, bakit sinabi ng Ama, hindi maaari? Kailangan mong mapako sa krus. Kung maaari nating tawirin ang malalim na guwang sa pamamagitan po ng ating mabubuting gawa, bakit kailangan mapako ni Jesus sa krus at mamatay? Ito po ang tanong ni Apostol Pablo. Sinabi po ni Apostol Pablo, kung tayo ay maaaring maging matuwid sa pamamagitan ng mabubuting mga gawa, si Kristo ay namatay para sa wala at ang kamatayan niya ay walang kabuluhan. Magpatuloy po tayo. Inilarawan po ng isang tao ang guwang sa pagitan ng Diyos at ng tao na parang isang karagatan at ang Diyos at tao ay nasa magkabilang pampang. Papaano ka makakapunta sa Diyos? Maaari kang lumangoy at ito ay halimbawa ng mga gawa ng tao. Ang mga taong kagaya natin ay tatalon sa tubig at lalangoy papunta sa Diyos. Maaring ang ilan sa atin ay makakalangoy ng ilang metro at ang mga magagaling lumangoy ay makakalangoy ng ilang kilometro. Ngunit di magtatagal at lahat tayo ay mapapagod, makakainom ng maraming tubig at malulunod. Hindi po natin pwedeng tawirin ang karagatan sa pamamagitan ng paglalangoy. Ganito rin po pagdating sa ating kaligtasan. Hindi natin maililigtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa. Ibinibigay po sa atin ng mga susunod na tuntuning espiritual ang mabuting balita. Ang pangalawang tuntuning espiritual ay masamang balita. Ngunit heto po ang mabuting balita. Naparito si Jesus sa lupa upang tawirin ang malalim na guwang. Ang cross ni Kristo ang siyang tanging daan para po sa makasalanang tao upang magkaroon sila ng relasyon sa banal na Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit napako sa krus si Kristo. Ang tuntuning espiritual na ito ay inilarawan po ni Dr. Bill Bright. Ganito po niya ito inilarawan. Hindi sapat ang sabihing, oo, naniniwala ako na pinagdugtong ng krus ni Kristo ang malalim na guwang. Pinaniniwalaan ko ito at gusto kong tawirin ang malalim na guwang sa pagitan ko at ng banal na Diyos sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Sinasang-ayunan ko ito. Pinaniniwalaan ko ito. Ngunit, hindi ito sapat. Kung nauunawaan mo ang Ebanghelyo, gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, mayroong bagay na dapat mong paniwalaan na ibinigay sa unang 3 tuntunin. Ngunit mayroon ding dapat tanggapin. Inilarawan niya ito ng ganito. Mayroong 2 bilog. Ang unang bilog ay kumakatawan sa buhay mo na ikaw ang may kontrol nito. Mayroong maliit na cross sa labas ng bilog at maliit na trono sa loob ng bilog. May nakasulat na S na ang ibig sabihin ay sarili. Sa sentro ng bawat buhay ng tao ay mayroong isang trono at ang tanong ay ganito. Sino ang nakaupo sa trono ng buhay mo? Mayroon lamang 2 pagpipilian. Mayroon lamang 2 posibilidad. Pwedeng si Jesucristo ang nakaupo sa trono ng buhay mo o ikaw ang nakaupo dito. Ngayon kung ikaw ang nakaupo sa trono ng iyong buhay at ang lahat ay nasa ilalim ng iyong sariling kagustuhan, ang buhay mo ay tiyak na magulo. Bilang karagdagang ilustrasyon, pakinggan po ninyo ito. Sinasabi ng mga tagapayo sa mga taong lulong sa alak na ang dahilan kung bakit nagiging lasinggo ang mga tao ay ito. Iniisip ng mga taong ito na sila ay isang direktor ng isang palabas at ang lahat ng mga tao sa paligid nila ay mga tauhan sa nasabing palabas.
Isinulat nila ang kwento at sinasabi nila kung ano ang gagawin ng bawat tauhan. Dahil ayaw gawin ng mga tao ang ipinapagawa niya sa kanila at hindi sila sumusunod sa sinasabi niya, naiinis siya at nagagalit kaya kukuha siya ng alak at iinom hanggang sa malulung na siya. At kapag naging malaking problema na ang kanyang pag-inom, hihingi na sila ng payo at ang unang bagay na matatanto niya habang siya ay tinutulungan ng mga tagapayo ay nagsasabing, sino ang nagtalaga sa akin bilang direktor ng isang palabas? Sino ang nagtalaga sa akin upang maging tagapamahala ng buhay ng iba? Sa ibang mga salita, hindi lamang sarili nilang buhay ang gusto nilang kontrolin. Gusto rin nilang kontrolin ang buhay ng ibang tao. Nagdudulot po ito ng malaking kaguluhan, hindi lamang sa kanilang sarili, kundi pati na rin sa buhay ng mga tao na nasa paligid nila. Ngayon balikan po natin ang dalawang bilog sa ilustrasyon ni Dr. Bill Bright. Mga kaibigan, kinakatawan ng mga pangalawang bilog na ito ang buhay po natin. Kapag hinayaan nating maghari sa ating buhay ang Panginoong Jesucristo, muli mayroong maliit na trono at makikita natin sa trono ang isang maliit na cross na kumakatawan kay Kristo sa trono. At ang S na kumakatawan sa ating sarili ay nasa paanan ng trono. Inilalarawan nito si Kristo na siyang namamahala sa ating buhay. Ito po ang katotohanang itinuturo ng kasulatan sa mga talatang kagaya ng Pahayag, Kabanata 3, talata 20, kung saan ay sinasabi ni Jesus, makinig ka. Ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ang pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. Bago ang talatang ito, sinabihan po ni Jesus ang mga maligamgam na mga mananampalataya. Sinabi niya, ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Mga kaibigan, para ito sa mga taong magulo ang buhay dahil ang sarili ang nagpapatakbo sa kanilang buhay. At si Jesus ay kumakatok sa pintuan at nagsasabing, pwede mo ba akong papasukin at paupuin sa trono ng iyong buhay at ilagay mo ang iyong sarili sa paanan ng iyong trono? Hayaan mo akong maghari sa iyong buhay. Mga kaibigan, yun ang nais sabihin ni Kristo. Ito po ang pang-apat na tuntuning espiritual. At pagkatapos, makikita mo ang panghuling ilustrasyon. Ipinapakita nito ang pagkakasunod-sunod ng mga bagay. Maraming mga tao ang nakakaramdam na ito ay nangangahulugan ng isang uri ng di pangkaraniwang karanasan. Maaari ito. Ang Diyos ay nagbibigay sa ilang mga tao ng mga di pangkaraniwang karanasan, ngunit hindi pare-pareho ang mga karanasan ng mga tao. Kaya naman, kapag magsasalita ka tungkol po sa pagkapanganak na muli, kapag ginawa mo itong isang karanasan, sasabihin ng mga tao, anong uri ng karanasan ito? At kapag sinabi mo ang iyong mga karanasan at sinabi rin nila ang kanilang mga karanasan, sasabihin nila, sa palagay ko, ang karanasan mo ay hindi totoo. Ang karanasan ko ang totoo. Magtatalo kayo at wala itong kahinatnan. Mga kaibigan, ang kaligtasan ay hindi po batay sa karanasan. Ito ay batay sa mga katotohanan, ang katotohanan ng Ebanghelyo. Naging bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan ang Diyos. Tungkol po rito ang Pasko. Namatay sa krus si Jesucristo at siya ay nabuhay na muli. Tungkol rito ang mahal na araw. Ang mga ito ay katotohanan. Ginawa ito ng Diyos upang magkaroon ng relasyon ang makasalanang tao at ang banal na Diyos. Ngayon kapag pinaniwalaan mo ito at hindi lamang pagsang-ayon ng iyong isipan, magkakaroon ka ng relasyon sa banal na Diyos. Ginagamit ng banal na kasulatan ang salitang magsisi na nangangahulugang pagbabago ng isipan, pagbabago ng puso, pagbabago ng kalooban at pagbabago ng direksyon ng iyong buhay. Ang ibig pong sabihin nito ay pag-anyaya kay Kristo upang siya ay maghari at umupo sa trono ng iyong buhay. Ngayon, kapag ginawa mo ito at natuklasan mong totoo ang apat na tuntuning espiritual, makikita mo ito na parang isang maliit na tren. Meron kang pananampalataya sa mga katotohanan at makikita ng maliit na tren. Ang makina ng maliit na tren ay ang katotohanan at ang mga bagon na sumusunod sa makina ng tren
ay ang mga bagay na kagaya ng pananampalataya at pakiramdam. Ngunit mayroong isang bagay na makatotohanan. Ito po ay ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ay binubuo ng dalawang mahalagang katotohanan. Si Jesucristo ay namatay para sa iyong kasalanan ayon sa banal na kasulatan. Si Jesucristo ay muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan. Mga mahal naming tagapakinig, kung nararamdaman mo sa iyong pagsasama ng iyong asawa, ang espiritual na dimensyon ay wala sa tamang lugar, alalahanin mong ito ay laging bagay na individual. Mayroon akong kilalang babae na nakasama ko sa telebisyon sa loob po ng 10 taon at pagkalipas ng unang 2 taon ng maraming pagkakakilala, siya po ay naging isang mananampalataya. Ang asawa ng babaeng ito ay lubusang mahiyain. Nang sila ay nanalangin ng pagtanggap sa Panginoong Jesucristo bilang kanilang sariling tagapagligtas at Panginoong Diyos, sinabi ng kanyang asawa, manalangin ka na lamang para sa akin. Sumagot po ang babae, hindi pwede. Manalangin ka para sa iyong sarili at manalangin ako para sa aking sarili. At tama po ang babae. Bawat isa ay kailangang manalangin para sa kanyang sarili. Sa ganitong paraan mo, mapapalago ang iyong espiritual na dimensyon ng iyong pagsama bilang mag-asawa. Mga mahal naming tagapakinig, ang Diyos ay mayroong magandang plano para sa iyong buhay at ng iyong pamilya. Nais pagpalain ng Diyos ang iyong pagsasama bilang mag-asawa. Dalangin ko po na isusuko mo ang iyong buhay sa Diyos at iaalay mo ang iyong pamilya sa Kanya. Pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa iyong pagiging matapat na mag-aaral sa espesyal na kursong ito sa pag-aasawa at pamilya. Dalangin namin na sana nagpasya ka ng maniwala sa Panginoong Hesukristo bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. At isinuko mo na rin ang iyong buhay para sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Napakarami pang ituturo ang kasulatan sa ating lahat at inihikayat namin kayong maging isang matapat na alagad ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, dalangin namin ang pagpapala ng Diyos para sa iyo at magkaroon ka nawa lagi ng tapang upang sumunod sa Kanya sa araw-araw. Nawa, ang pag-ibig at biyaya ng Panginoong Hesukristo ay sumainyo at sa iyong pamilya nang magpawalang hanggan.